Good morning sa atong mga televiewers umaga. Kasugod sa atong pakilala sa atong bisita sa buong Laliwan. Ang nauna natin na porsyon si Atty. Salvador John Altora Jr. sa LT46. Kaganda welcome sa atong bisita sa second porsyon, no? Si Police Captain Lester Oliveres. Siya ang masunod sa atong episode. Pero antes kita padayon, o yung antanis sa panamyaw atong bisita, si Atty. Altora. Good morning. Salamat din ng PIT sa hingayunan na hinatang muliwat sa amang opisina, maging kabayan sa aming programa kapit ng isyo. Kinakabig na manining isa ka okasyon, isa ka oportunidad ginakalipay namon na subong aga ari kami diri at kung baka mahatagan na kami sa kahigayunan ay kahibalo sa atong mga kumuluyo kung ano ang mga programa at mga tikaran ginapatigayon sa amon opisina may kakanan sa public transport diri sa Region 6. Ano pabalo sa atong mga viewers nga LTFRB mong tagdmalaya sa public utility. Dahil sa LTO, alam ba sa LTO ay na-function sa private. Basta mong sinita public utility, iyan na na-application sa LTFRB. Sa subong attorney, ano makita natin sumusay mo kay ikaw nagdamalas mo sa opisina, anong nakita ng mga programa, problema na dapat natin tumawag sa subong? Ang LTFRB ay nagapatigayon sing madamo nga programa may kangtanan sa public transport. Galing ang subong ang tutok sa atensyon sa aton opisina kag amo man ang ginabantayan sa aton pumuluyo aning ginatawag naton nga public transport modernization program, no. Amo ini subong ang ginapatigayon sa opisina kung sa diin may mga tikang kami ang ginaobra nga ginapamatukan sa ibang sektor sa public transport nga apektado sila. So subong nahibaluan naton nga may ginapatigayon nga dialogo dito sa Manila, may kaangtanan sini sa modernization program bangod kay sa hibalo sa tanan may bag-o na sekretaryo ang Department of Transportation. So hapon daw may dialogo sila dito kag kami sa regional office kung field offices lang kami, we will be awaiting kung ano ang maging resulta sinang dialogo kag kami ready man mag-implementar kung ano ina. Pero luwas sila ang amon opisina subong nag-umpisa na mag-implementar sa ginatawag naton nga fuel subsidy, no? Ini may programa ini sa gobyerno nga ginatagaan sa fuel subsidy ang nagakalain-lain ng mga transport modes sa aton nasyon. Ginahulat-hulat na lang namon ang go signal nga mag-umpisa na kami sa ginatawag naton nga service contracting program, ang commonly known sa una nga libre sakay, no? Ini makabulig maini sa aton mga transport operators nga subong nagabatyag man sang kabudlay sang ilaw sa ilaw operations bangod sa padayon nga nagasaka nga bili sang gasolina o gatong. Luwas sila ang normal yang operation sa opisina amo nang kami ga-evaluar kag approve sa mga application sa mga prangkisa sa mga nagakalain-lain na transport modes, bus man na, minibus, hauling trucks, tourist transport, shuttle services, kag dugang sinaamon ang ginatawag naton nga mga TNVS, no? Or ang pinakakilala di sa Iloilo amo ng Grab, no? Pero luwas sila may araman ng Maxi, may araman ng Utol. So amo na ang amon main function sa office. Kadama sa sulod na pag-usbong,
inabla na kumplito na inay papilis kung may naprobahan na pala na sa inyong opisina tanan nila operasyon rin. Sa sunod sa datos sa link sa Central Office ng LTFRB, may kaangtanan sa Transport Network Corporations or TNCs. May 16 na sila ka mga kumpanya nga accredited. Pero diri sa Region 6 ang enroll pa lang o nakapahibalo pa lang interesado sila ma-operate sa Region 6 nga mga TNCs amo ng Grab, Maxim, Kagutol, no? Sa subong luwas abi sina sang TNVS nga mode of transport. Diri sa ang region kami ay sa opisina naga-proseso naman, naga-evaluar kag naga-approve sa mga applications ang aton nagakalain-lain nga mga kooperatiba may kaangtanan sa pag-issue sa mga bag-o nga prangkisa sa ila mga salakyan. Naangot sa mando sang LTFRB nga umumpisa December 1, 2025 ang tanan nga provisional authority sa mga salakyan nga jeep kag UV Express nag-expire na. Gani nga ang mga transport cooperatives and corporations nag-file na sang application for franchise, no? CPC na. Kaya dahil ka transporting natawag na ito ng kooperatiba, nagpadlagan, tanan sila sini, tinanglan ba, renew sa franchise niya? Oo. Kay, for example, di sa siyudad sa Iloilo, do pila di ka kooperatiba ang cooperate sa siyudad sa Iloilo sa nagakalain-lain nga ruta. So, ginobligar ko sila nga mag-file sang ila mga applications for issuance sang prangkisa kag sa subong hindi na magnubo sa 80% ang naka-file kag iban gani natagaan na namon sa provisional authority ang ila operations. Sa inyo, napaidalo mo sa inyo pag-monitor sa operasyon kag financial capacities ng mga kooperatiba subong sa Maslakyan. Kaya may harado na ba't yung ibang daw nabudlayan sa aplikasyon, iyaraman niya nga daw lang problema. Ang gagi pablayan sa LTFRB sa opisina ninyo? Ang amon evaluation sa mga financial capacity sa mga kooperatiba kag korporasyon may kaangtanan lamang sa ila application for franchise. Butang balon na kung ikaw ga-apply ka frankisa, dapat i-establisar mo nga may financial capacity ka. So, normally ang financial capacity makita na natin sa ila audited financial statements, no? Ugaling parte naman iya sa kasubong ang gina-experience sa aton mga kooperatiba kag korporasyon nga naga-operate sa public transport. Nahibaluan naton nga may iban sa ila nga naga-experience sa kabudlay nga sabat sang ila sa balayran sa bangko, no? May iban gani nga mga kooperatiba nga nagpangayo na bulig sa amon nga i-endorsar ang ila hinanakit o pangabay nga buligan sila sa gobyerno. May kaangtanan sa ila may kaangtanan sa ila problema sa bangko. Ang bago sa balano. Kasi karoon kay i-resume lang yung padayon sa programa sa natawag na modernization. Sa pabalik naman, mapinance naman ng gobyerno tayo sa mga operatiba ngayon. Ara naman ba, nabuti naman ito kung madugang naman sa pwede ka madugang yun ito mga kapagative subong? Sa subong, bangod kay sa dialogo namon sa mga government lending institutions, ilabi na gid ang land bank kay damo ang ilang exposure diri sa atong region. Ang ilang kalisi subong is that wala sila ga-approve sa bagong mga loan applications, no? Kag in fact, ang ilaga ni subong ginatinguha ang mga makolekta ang mga delayed mga installment payments due sa aton mga operators. So
nakalabot naman ina sa level sa aton departamento kay kami sa Region 6 we took the initiative of writing our secretary informing him of the situation here in Region 6 affecting co-ops and corporations that are in dire financial status. Pero siyempre, it will require a high-level talk between the DOTR and the Land Bank leadership kung paano nila i-address. Kay samtang hindi na mag-release ang Land Bank, hindi ang Land Bank mag-approve sa bagong loan application. So definitely, ang atong mga co-ops cannot acquire new units. So kung hindi sila acquire sa new units, butang balon, sa malawig-lawig pa nga panahon nga ang mga traditional gyms gihapon na magdalagan sa aton dalagon. May problema man siguro kay ang mga delayed nila ng mga obligasyon kung di mabayaran. Wala ka pangayo ang mga bangko sa rekomendasyon ninyo kung naprobahan sila kung mga inyong sa bahay ni monitoring. We have say sa approval sa ilang mga pangayo ng units. Wala kami kahimo recommendation sa nga i-aprubahan, no? Ang bangko abi kay they have their own way of examining the financial capacity of the loan applicants kung kaya nila, no? In fact, may ara kami nga may kumangayo abi ang co-op mismo nga isang endorsement or certification as to their stability, as to their operations. We do that, but hindi ina requirements ang bangko gapangayo sa amon. At taga-tanay acknowledgement ni din lang ato nga viewers sa ito magkabasong ko niya wata. Shout out kay Rex Herios Malte, kay Tan Artos Gartose, kay SG, kay DG Peter, mga pingalan lang, Daryl John La Rosa, Great Renyas, Tan Rico, Alex Goco Verde, Winnie Severino, Soto Rodolfo Dalisay, Andrew Gardapi, Caspi John Deterna, Sien Chan Soy Yascado, Glenn Di Marie, General Awen, and Lars Lau. Also shout out sa itong mga contest ako kay ulat nila kinapanin. Beverly Timba, James Tabuada, Ida Jean Babak, also to Mariel Tagabi, kay Chris Capaga, and Nelva Santana. So nakakita natin kung may mga problema, ganun hindi kita kapabaya. No? Luwas sabi sa problema sa aton cooperative. Anong pagiging problema nakita natin sa transport sa probinsya o sa region? Hindi siguro ginman nga problema ang makabing naton sila, no? Pero may mga rekisito sabi sa aton modernization program nga hasta sa subong wala pa matigayon, no? Nga matuman. Ang isa sinaamon ng ginatawag naton nga adoption sa local public transport plan. No? So gipakamayo man sang departamento nga sa madason nga semana ang tanan nga mga key personnel namon nga in charge sa evaluation sa local public transport route plan LPTRP may sila to, may in-house sila nga intensive nga evaluation to ang tanan nga mga pending nga mga LPTRP applications maaprubahan sa labing madali nga panahon. Pero dugang may luwas sinaya kay na-mentionar mo ang problema. May isa ka issue ni nga gusto nato ni address kay ining ma-recall naton nga the days before dinagyang this year. May nag-vlog to nga naga-overcharge sa aton mga taxi operators diri nga wala gagamit sang meter, no? So we have formulated a course of action on how to address that, no? So subong ang amon opisina ga conduct na sang weekly random enforcement, no? Agud to nga ang
abusado nga mga taxi drivers na matapna man ang ila binatasan nga nagasukot sa aton mga pasahero nga wala na sandig sa meter. Ini kalabanan nagakatabo sa mga pasahero nga pakadto o kung mahalin sa aton airport. Kay kung ang aton airport amo na ang main entry point sang mga turista kang mga bisita sa syudad kag rehiyon kag probinsya sa Iloilo, hindi maayo nga ang ilang impresyon sa aton nga sa umpisa pa lang ang ilang impresyon sa aton hindi maayo bangod kay sa pagsakay pa lang sa mga taxi ngayon nga overcharge na. So we have called upon the taxi operators, their association, to address this issue among the ranks. Kag gina-challenge naman sila nga kung pamatyan nila kulang ang ginalaw nga pagsukot sa mga pasayro sandig sa mga metro. So gin-challenge naman sila nga mag-file sing nakakadapat na nakakaigo nga application for fair determination, no? Pero sa subong wala pa man matabo. Pero while all things, we are waiting for all these things to happen, kami sa opisina had already initiated the periodic kag unannounced nga mga operations nga batok sa sining ulubrahon sa mga taxi drivers. Kag so far may isa na to nga na dakpan nga wala siya gagamit sang iya metro. Do gina-kontrata bla. Kay ang nakita naton sila kung kamuman gabiyahe na sa airport, no? Gapagwa ka pa lang da sa halin sa terminal pakadto sa parking area nga sa taxi sa dalin ginalihan sa taxi may transaksyon na da nga mga nga mga representante sang nagakalaylay nga taxi operators. So dra pa lang daw may daw hindi lang gusto nga kundi pag nga ginaobra. So kundi pagsaka sa taxi, ang taxi driver yan na siya daw sarado ng transaksyon na sa pasahero. So kung kaisa ginapandar na lang ang metro pero wala na ginabasihan, hindi na ang ginabasihan sa bayan. So hindi na yung ginalaw, wala ginalaw. That is not allowed. Hindi na allowed kay hindi na ang taxi kay meter taxi ni sila dapat ang bayad na sandigin siya sa nalista sa metro, no? May kangtanan man sila kay naghambal man ang mga atong mga taxi operators ng ang ilang metro madaan na kag wala makalibrate kung basi iban hinay kung dugang kung sobrang kadasig the part sa pasahero nga reklamo. So subong sige ang patigayon namon subong sang meter calibration diri sa Iloilo kag sa Negros, no? Kaya sa Bacolod kay amo man lang ni mga areas nga may damo taxi. So sige amon meter calibration o may wala labot nga twice a year ang ato mga metro gina-reseal na sila, no? May resealing na every year. So ang calibration niya every once in a while, mga once every 3 years may calibration na nakandak. So susubong ongoing ina, and I think we have already exceeded 50% of the taxis operating in Iloilo na nakalibrate ang ilang meter. Problema magalino kung itibar makaluwi kung isang tindiyon ta. Yung mga taxi ni driver, mga taxi drivers nga galabiyahe airport ni. Kung isa madulong pa siya pagbalik wala na. O kumara mga alin, mabudlayan isang makakita ti. Pero ginaban hindi galing inaalaw na magkontrata. Dapat basigit sa meter. Oo, matol nila ang Peter. Kaya ang sa mga rason sa aton operators at taxi drivers nga lugi sila kay out of town ang pagkabig sa biyahe, no? So pagpakadto dito may pasahero sila pero pag pauli hindi naman sila ka linya dito, no? Hindi sila kaparada to sa airport bangod kay may patakaran na yung airport na ang may sticker lang siguro nga mga taxi ang pwede makapick up pasahero dito ka makalinya, no? So
amo na nga ginakontrata nila ang ila pasahero para nga hindi man sila lugi sa pagpabalik nila nga biyahe kay laban-laban wala na pasahero. So pero that is not maintindihan ang ila sitwasyon nga siyempre subong mahal gasolina pero hindi amo nang pamagi para i-address ina nga problema, no? So amo na nga gina-challenge nato ng amon ang aton taxi operators nga kung pamatyan nila ang fare sang taxi nga gina-fix subong, disadvantageous sa ila kung out of town ang ila biyahe. So dapat lang nga mag-file sila sa application for fare determination sa out of town travel sa ila taxi. Pero sa subong daw wala pa nila mahimo ina. We should do that earlier, no? Para both sides will arrive at a palatable compromise. Kung kamo lang, sila wala, hindi mo sayang na kayo gasapers na ta, kapitado commuters na to. Pero hindi nakabla, nakamit na sa mga transport, sa mga operators taxi niya. Immediately after that vlog, before dinagyan, naging patawagan na naman sila. No, pag may chat group na ang mga taxi operators ng opisina, nag-exchange kami sa ideas and mga directives and your instructions on what to do. No? So, maintindihan naman nga siguro hindi man na mahapos maghimo sa application bangon kay simply you have to substantiate it with the data pero bangon kay wala pa ina. So in the meantime, we stick to what is effective, what is being implemented. Amo na nga dapat sandingin sa metro. So kami hindi man gusto nga piyungon ang amon mata sa mga reklamo sa mga pasahero nga gina-overcharge sila. So sa Batsagan sinadra nga kami may garandong nga enforcement weekly sa batok sa amon nga mga hilimuon sa atong taxi drivers. Ginaklaro ko lang nga hindi ini enforcement batok sa kolorong, no? Hindi ini kolorong anti-kolorong operations kay ang LTFRB wala na sila sa buong sang puder nga mag-enforce anti-kolorong regarding sa anti-kolorong kay iyan ay sang sang Land Transportation Office. Ang amon niya nga operation sila is enforcement sa terms and conditions of the franchise. So makita na itong nakinanglan dito, kahit magwaka na ligalain naman yung mo, ligalain ang gamit sa gasolina, dahil ng import and exert sa madadas, okay na, dapat iman na. Pero antes sila, shoutout ka kay Van Domingo Sudario sa Malaysia, no? Good morning to Peter. Also, thank you to Ma'am Florence Quirol, Toronto, Canada for the stars. Mga stars, so thank you very much. Shout out kay Roth Margaret. Roth, Faith. This is Faith. Kagamay sa akin sa akong sekretaryo. Faith Margaret Flores. Iban Dinuibo Sudario. Edith Bio, Perlan, Texas. Walang tao, pero may giniya si Edith. Region Himinia. Florence Quirol, yeah. A.J. Gomez Ledesma, Jingjong Emilia Armada, Philip Poy, and Rico Chiba. Rico Chiba ni Rico. Well, nakamuno ka kay na attorney about the local transport plan. Ano lang kaundan sila ng mga plano? Ang local transport plan is local public transport route plan, LPTRP no, sa lipot. Amo na ang dokumento nga ginaobligar ang aton mga local government units nga himuon. Ang ina nga LPTRP ang kaundan sina amo ng mga ruta sa natungdan nga LGU, ang tipo kag ang kadamuon sang salakyan nga magabanlagan sa amo ng mga ruta. Kag ang LPTRP na amo ina ang balasihan sang LTFRB nga mag-issue sa mga franchises kung pila ka bilog kag ano nga sahi sa amo ina nga ruta kag sa amo ina nga LGU. No? So
ina programa or plan ginatugyan ina sa LGU, may kaangtanan man sang autonomy sang LGU, no, nga sila ang ginatagaan sa poder nga magdeterminar kung ano ang nagakadapat sa ila public transport situation, no. So kami as LTFRB ginalantaw lang namon ina nga ang amon niya is more on the review lang, no, nga kung bala ang gina-provide ra santo sa mga existing nga polisiya sa gobyerno, halimbawa abi ang kalabaon sa ruta. So hindi ka for employ, hindi ka padalagan sa UV lampas sa 100 ka kilometro amo na. Kag hindi ka padalagan sa kung ang sa amo nga ruta may ara nga may hierarchy na sa mga salakyan, kung gaagi na ang madlagko sa salakyan, hindi mo na pwede pabutangan sa ruta sa gagmay nga salakyan. May isa ko nakita mo ito inyong partisipasyon sa inyo makabuli ang opisina nyo, no? Ini ba problema sa pabiyang transport? Kaya ang mga commuters nagreklamo. Ang ina ko na pagbantay diri sa terminal na lang. Wala na pala sining samtang araw kami sa terminal, wala na sining kabiyahe. Wala ko nagadlagan sa karsadang makapick up pasayro. Kaya ito yung nagaulat sa tukasing mga dala nun. Pag-abot sa mga salakyan, puno na. Anong kinanglan mo maimo sa para nga tubla yung mga jeepney operators intindi man sa sitwasyon sa reklamo sa mga tao kaya tutuod mo kung dito lang ang tanong ka puno sa terminal, pagwa niya puno na kamo, paano nagkaroon ng mga gulat sa buwan? Ina siguro nung pit, kaya ang pamilya ay sa first town, no? Buwan na siya sa syudad. Para sa hibalo sang tanan, may agreement ina ang city kag ang province nahanungod sa porsyento sa mga salakyan nga halin sa first towns nga makasulod sa syudad, no. Ina agreement ginkasugtan ina sang probinsya sa Iloilo kag syudad, no. Ang LTFRB was there just to witness the agreement. Ang agreement sila basically ang agreement gahambal nga sa peak hours 40% lang sa mga salakyan sa first towns ang makasulod sa syudad. Kag sa off-peak hours 25% lang sa mga salakyan nga makasulod. So to implement that agreement, may car pass system sila nga gina-adapt. May sa Pavia, I think, ang natabo ang unang car pass, ang mga car passes, dinatugyan lang sa LGU. I think dito sa ilan, no? Pero may eventually may reklamo nagsulod sa nagtuhaw na wala na-observe ang 40 at 25% na may abusado. So ang natabo nga ginpakamaayo sa syudad nga sila na lang ang ma-distribute sa car pass. So amo to nga may adverse reaction to mga drivers o operators sa Pavia nga I think for a day nag-strike sila, no. Pero parte na iya sa mga salakyan nga napubok sa terminal. Balaan mo ang hindi lang man isa ka operator na cooperative or korporasyon ang gabiyahe sa amo nga ruta, no? So damo na sila. So ang common understanding sila nga may ginatawag sila nga dispatch system or dispatch system nga tanta every 2 minutes puno ba na, kung hindi magwang lang sa lakyan. Galing kung kaisa during peak hours may aragid man nga sa terminal pa lang napuno na. So actually ang amo na nga problema gina-address na sa aton mga operators kay dapat may ara sila nga fleet manager na or operations manager nila nga
ginamonitor nila na maayo kag they should have reserve units sa terminal kapag nanglitan ga dasig ang ano sang pasahero, may ara sila nga reserve nga ipadalaganon iya nga maski wala sulod agon to ang masadalanon may salakyan man nga mga ano. Pero iya sang iya sang cooperative na concern. Cooperative kag local government unit siguro ilan na. Yes, so of course kay ang concern sa city nga may 40-25 ina bangod kay first and foremost is kung pagustuhan mo lang ang mga first town na jeeps, tanan sila may magsulod without regulation as to time and number, mapugok na din sila tanan sa syudad, maginutok na, matraffic. Kag ang amo nang gidistinguer nila ang peak and off-peak hours, bangod kay may ara may inuras nga wala man pasahero. No? So, may isa ba, may makita tato nga mga nakita, kung ka-coordinar ang duwa opisina sa LTO, Parbita LTO. Hindi may aran sa mga gamit mo nga kung nga ka lang ka-driver ka, kag mga gambal ka, makuha nila ang kung naka yung kalkol, no? Kag may mga disgrasya. May aran sila sa suspension sa driver's license. yes. Kung mag-coordinate ka rin ang LTO sa inyo kung pareha, ang driver ng balang dapat na pinahan, ang operator na, ano ang masambal ko siya? Ang kakatabo sina amo ni if the violation is purely iya sang driver, so wala na kami labot no kay ang jurisdiction ara sa LTO. Pero kung ang violation sang driver nag-apektar sa prangkisa sa salakyan kundi operator na ang violation, so amo na gina-endorse ang LTO sa amon for Halimbawa, proper decision. out-of-road na disgrasya sa wala sa rutaya. Yes. So, sa amon na ang out of route apektado na ang prangkisa sang salakyan, no? So of course basta out of route sa subong polisiya sang aton public sang aton transport, ang out of route na-classify na kuluro mo. So ang LTO hindi na ang may ang may poder. So mahambal sa sandig sa aton joint administrative order ang penalidad sila luwas abi sa multa ang kanselasyon sang sang prangkisa or suspension of the franchise. So bangon kay may among ina nga penalty gina-endorse na sa LTO sa amon abot na ma-reflect namon sa amon records. Kag kami man kung may ara man kami nadakpan may nag-complaint abi sa amon say pasahero sang Grab nagreklamo kontra sa driver nga abusado ang driver. So apektado ang prangkisa sang Grab pero ang inareklamo driver ang ina-endorse namon sa LTO abot nga sang LTO ang driver's license ang ginreklamuhan ng driver. Yung good coordination because Yes. they're always conducting random checkpoint. Yes. Kami na kayo mga coordination. And it's always a pleasure to be working with people whom we consider friends sa walang time. Ayun na, puro ko may lugbo. Kami buhay ang si LTO Director Hiduspan na malapit na sa amon sa LTFRB. Especially man sa akon kay Dugay na kami ang buhay. Shout out ta ng Maria Prita Cabarles, mahuling ka ng mga lugar Maria Prita. Bien na Piros Mundialtos Mercao, also to Leo Duarte, A.G. Gomez Lesma, also to Francisco Soca Bonado, ilang taon sa mga, kung kandinis sila sa mga problema sa gobyerno. Shout out ta Arnold Lago, Ivy Grace Bamba, Cesar Escanio Stares, Leo Duarte, Sally Deronio Senorio, to Sir Rene Oblicon Jr., Benson Caniban, Hina Baclagon, and Rose Eden Stratman of Germany. Taga-Brutak na, taga-Brutak na siya. Ibilin Pagayunan Pinapitis, shoutout na si mo. Joy Me Himnia Sinday, Efren Xiao, Tami Gumban, mga ngalan, kilala ko ng City Landicho, Corneo,
Richard Burgos, pabatikan komentarista sa Davao City, and Dennis Uyaban. So, pagkabo kita nakuha ang informasyon sa kay atong naltugan sa LTFRB. Ang isang panaton din karon ang may pagason tawgon tani mga operator mas mga kooperatiba lang. Kaya kadamo sa may problema kung mabot kung ginapadamo pa na lang ila gusto madugang sa unit wala pang mariglo. No, so hindi magaling ka atag rekomendasyon ng LTFRB at least bantay na. No, kita natin ron sa prangkisa sa syudad kag probinsya. Bago dako ay bagong open ng bagong region. Ano ang problema ulit sa prangkisa sa region na ang Negros Island region nila bago. Kada ko na sa secure na lang eh. Ano ba na? Ang Region 6 by itself, though luwas being ma-reduce ang area of coverage, daw hindi man dako ang epekto. No? Ang ano lang sina is more on the transfer of records, no? Kay part sa Region 7 ikwaon dito, kag part sa Region 6 ikwaon. Kaya ang City Hall kag Negros Oriental Region 7 na siya. So of course siyempre after the record siyempre we will be talking about personnel. Pero mas maano naman lang nagani siguro kung matigayon ng inmana nga in place ng NIR nga once na set up ng office, at least insofar as taga Negros is concerned, hapos na sa ila, no? Na may access sila. Ang problema lang sila sa Subong wala pa na ma-resolve pagin, although ara na sa Republic Act creating an NIR na infra-related agencies ang ila regional office should be in Dumaguete, no? So una na ang LTO, DOTR kag DPWH. So dito na kuno perlo dito ibutang. Ang ano lang galing kay I think there are negotiations ng i-transfer somewhere sa Negros Occidental bangon kay insofar as LTFRB is concerned, no? Kaya ang bulk sa public transport sa new NIR will be in Negros Occidental, hindi tanto sa Negros Oriental kung sa Siquijor. Pero it will take may panahon pa man ina siguro may resolve. So, di ko mag-amo ina. So, mabuhin na ang area of coverage sa Region 6, ang mabilin na lang ang Gimaras at ang Panay. So, that will make the work easier. Kag dito sa Negros, it will be a totally new region. So, for Ano na bagong regional manager, regional director dito. may complete complement sila. Pero based sa guidelines ng DBM, I think by July this year, dapat may dito ng skeletal force. Kag ang full ano pa lang ito ini, ang bilog na personnel structure will be should be complete by the end of this year. Okay, actually why pa man ang budget subong NIR sa 2025. So sa 2026 pa ina siguro ang budgetan. Kung ikaw dito, sugot ka. Alam mo Per, sa pagkamatuod, I'm just on an extended lease of life sa LTFRB. Kay supposedly retired na ako by February of this year after turning 65. Pero bangod kay ginantisipan naton nga may elections kag may ban, so hindi sila ka-hire sa new lawyer to replace me. So in the meantime, in-extend lang ang akong service until for 6 months. So pero the NIR will be a different thing. Pero kaya ikaw yung malapit, ang lapitan pero kung may problema sa LTFRB, para kay sa region sa LTO, kay dito ito span. Ang mga tao nga gusto makibalo, kung kung tabo, kung mga problema na may pabot, pagi sa amon, kung di magagi, makuha ninyo.
Kaya salamat din pagkatong di at torneo. Umahan ako sa yung pag-rewards ko sa atong viewers kag sa atong mga client sa LT Party. So, again, salamat din ng Pet sa imo imbitasyon. Ginakalipay ko mga liwat. After some time, nakabalik naman ako diri sa Kapi kag issue. Kay balan ko nga mo nga programa na worldwide niya ang malabot nga audience. Kag pagi sa amon nga programa, kami sa LTFRB, mabatian man sa aton mga kasimanwa, sa aton mga ka-Pilipino, kag may balaan man nila kung anong relevance kag ang ginahimo namon sa opisina abot nga matugunan man ang mando sa amon obra. So, salamat gid liwat sa ini nga kagayunan kag kabay pa may ara pag mga kahigayunan sa masunod nga mga binulan na makabalik kami diri kay we always welcome this invitation. So, thank you and good morning to everyone. Thank you, Sir Tony. Thank you, Git. Yung imo pagkato din. Salamat kag nagpatag kasi informasyon nga mayo. Sa atong mga pumuluyo, sa atong transport sector, ay sa atong communities. Thank you very much. So, diba? Don't go away. Ang atong importante, peace and order na ni. And national security, atong yung tapiko. Few minutes.